Hello guys, welcome back to my channel. Pasensya na po kayo at halos isang linggo na tayong hindi nakakapag-upload. So ngayong araw po na ito ay didiscuss po natin yung isang sakit na na-discover ko. Dahil nga po first timer ay meron tayong isang bagong sakit na nakita. At ngayon po ay April 6, 2022 at ka-harvest lang po natin. So yun po yung ating harvest ngayong araw na to sa 500 plus na puno, siguro mga nasa 520 na puno. Combination na po yun ng ampatola, grafted na ampalaya. Yung ilalim po ay patola, tapos ang ibabaw ay ampalaya mestiza F1. Tapos mga nasa 230 plus yung Galaxy Max F1. So yun, shoutout po pala muna kay Sir Ricky Todan. So siya po yung farm ready representative dito sa parting San Juan at Quezon, Cavite yata. So yun, ito po yung isa sa nakita natin. Yan, yung ganitong sakit. Ayan po. Ito. So nabubulok po yung dulo. So ito po yung ating na-harvest today. Bali, nasa 7th harvest na itong ampatola. Tapos yung 9th harvest na pala itong itong ampatola, grafted na ampalaya. Tapos yung Galaxy nasa 6th harvest. So nauna po ng ilang araw, ilang linggo yung ating grafted na ampalaya compare dun sa ating Galaxy Max F1. Tayo po ay pupunta dun sa dulo para makita din natin yung ibang ampalaya. So, mamaya po natin balikan kung ilan. Siguro nasa 250 na po yung huli naming So, siguro nasa kulang-kulang 300, humigit kumulang 300 kilos. Mamaya malaman. So yan po, umaraw na at kahapon po ay malakas ang ulan, nag-uulan halos maghapon. At sa mga kababayan po natin sa parting Mindanao na ngayon ay harinawat, wag nang tumuloy yung bagyo, may bagyo po kasi doon. Ingat po tayo dyan sa mga kababayan natin sa parting Mindanao at sa buong Pilipinas na rin, na siyempre apektado rin pagka may bagyo. So yan po yung ating mga ampalaya na itinanim noong March 10, 2022. And ngayon po ay April 6, halos nasa 27 days. So ito naman po ay yung mga lumabis na punla. So kaya mapansin nyo walang plastic. Kumbaga instead na mapabayaan o mamatay na lang dun sa punlaan kasi nga walang mapaglagyan, halos nasa 300 na puno din. Yan, kaya ang ginawa natin, itinanim na dito ng kahit walang land preparation na naganap. So ang ginawa na lang natin ay pagkatanim, ang idinilig natin ay yung mga concoction natin na may good bacterias at saka yung ating Grand Humus Plus. Tapos yun, on the process ay yan, saka na lang namin binubungkalan para at least yung ugat ay makagapang ng ayos. At yan, awa ng Diyos ay medyo gumaganda na rin. Kahit halos ay 4 na araw lang ang pagitan kung tutusin sa mga naka-plastic. Siguro ang nakikita kong dahilan dito dahil isinabay ko siya sa pagdidilig na parang makalawahan.
eh dahil nga wala siyang plastic, hindi nare-retain yung moisture. Kaya medyo na-stress siya, nahirapan siyang makalaki agad. And siguro dahil nga sa lupa ay wala masyadong magandang preparation. So yun yung mga nakikita natin, kaya medyo mabagal ang paglaki. Unlike dun sa ating pina-rotovator, tapos nakailang beses na spray ng mga organic at saka Grandiumus Plus. Kaya maganda ang sibol, bukod pa dun sa plastic na nare-retain niya yung moisture. So yan po ang ating, dito na tayo sa grafted ampatola na galing sa Farm Ready. So yun, shoutout po pala kay Sir Ricky. Na-shoutout na pala kita, doble ka na. Ayan, siya po yung nagdala sa atin. Awa ng Diyos ay parang instrument para maibigay sa atin tong sample demo ng grafted ampalaya dito sa ating taniman. At yan nga po ay awa ng Diyos ay maganda naman yung sibol. Although nagkaroon din ng dalawang bali sa 300 na napatanim dito, siguro nagkaroon ng mortality na almost 20 or 16, ganon, 16 to 20 pieces. Tapos nung ganitong malalaki na, meron tayong isang puno na namatay na natuyo, siguro wilt, bacterial wilt ang naging dahilan. Pero so far sa percentage ng nabuhay at namumunga ay maganda pa rin yung result. So yan po ay sa Farm Ready galing. Ayun, kanina po ay sa pamimitas natin, siyempre tinanggal na rin natin yung mga bunga. Tinatanggal na po natin yung mga may tusok. Ito tusok po ito ng ng mga fruit fly. Kaya yan po. Tinatanggal. So yun, punta po tayo dito sa Galaxy Max F1 dahil ito po yung nakitaan natin ng problema. Kaya po tayo nakapag-vlog dahil syempre gusto ko rin i-share sa inyo yung mga ganitong klase ng challenges or situation na nararanasan natin, lalo na pag may tanim tayong ampalaya. So yon, sana ba yun? Eto, nag-iwan pa ako ng isa dito dahil akala ko wala doon kanina. So yan po, may mga bulok. Tapos ito possible na magulang na kaya nahihinog. Ito po yung mga kumbaga alanganin sa pagpitas kaya naiiwan. Tapos yun naabot ng hinog. So yan po ating baakin. So yan po, talagang nahinog nga, hindi siya natusok ng fruit fly. Kasi po yung mga natutusok ng fruit fly ay naninilaw din. Kaya yun po ang talagang dapat natin ay tanggalin dahil siguradong may uod na yun, may itlog ng uod yan, gaya po nito. Kasi kita nyo maliit siya. So alangan naman na magulang na siya, sobrang liit pa niya. Ito yung mga ating tinusok ng fruit fly. So yan po. And ito, kung mapapansin nyo, yan, meron na naman tayo dito. Yan. Ito po. At ang sabi po sa atin ni Sir Ricky na representative ng Farm Ready at agriculturist din, ang pagkakalam ko ay kulang daw sa sa calcium boron. So kaya po pag mamaya mag-spray po tayo ng calcium boron, yung liquid,
And kasi nag-abono na po tayo 4 days ago. And siguro talagang kinulang pa rin yung ating calcium boron. Although may kasama yun na calcium boron na ito po. Meron din ito. So madami rin po ang nakuha natin na may ganito. So ito po ay sa Galaxy Max F1. So yun. Medyo kinulang po siguro yung ating lagay na calcium boron. Pero doon naman po sa grafted na ampatola, ampalaya na mestiza yung taas, ay wala naman pong nagkaganito. So yan, kaya siguro dagdagan na lang natin dito ng ating calcium boron sa susunod na pag-aabono. So yan po yung under my observation dito po sa Galaxy Max F1. Pero so far naman, so good naman po. So far, so good pa rin. Dahil at least konti pa rin lang. Siguro wala, nasa 10 lang naman, 10 mahigit yung nagkaroon ng ganito. So minimal pa rin kung tutusin. So yun lang po muna guys ang ating video sa araw na to. So yun, kaya kung ano po, calcium boron lang po. Yan. Thank you guys for watching, and I hope na may natutunan din kayo sa video na to. And maraming salamat sa patuloy na panonood, sa pagsubaybay sa journey naming mag-asawa from OFW na sumubok na mag-farming dito sa Pilipinas kahit sa gitna ng pandemic at kahit na wala pang karanasan. So first timer, pero ito isang malaki na agad, isang hektarya agad ang ibinanat. So yun po. Muli, God bless. Ingat po tayong lahat. And to God be the glory. Ingat. Bye-bye.